ipakikita ko na mga kaidiyas kung ano yung magiging final outcome ng ating small bungalow house o rest house dito. Sa video ito, ipaliliwanag ko sa inyo kung paano natapos ang lahat, ano yung mga ginawa natin mula sa pagpipintura, paggawa ng simpleng cabinet, paglalagay ng mga ilaw sa ating ceiling, at paglalagay ng mga design na parang nasa resort ang bahay mo. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito lamang sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. Welcome sa part 3, final episode ng paggawa ng small bungalow house. Heto na mga kaidiyas, ang ating ginagawa na small bungalow house dito. Kaya makikita ninyo, napakalaki na ng pagbabago simula nung napanood ninyo sa part 2 ng paggawa ng bungalow house. At dito sa video ito, ipakikita ko sa inyo yung mga ginagawa sa finishing. Alam ko mga kaidiyas na nagulat kayo kung bakit marami nang nagawa sa loob lamang ng kaunting panahon. Nakapag-tiles na tayo, nakapagpintura pa. Kaya mga kaidiyas, kung gusto ninyong matutunan kung paano ang tamang proseso sa pagta-tiles, panoorin nyo po ang mga video na ito. May link po kami nito para madali po ninyong mahanap ang video na ito kung paano ang tamang proseso sa pagta-tiles dahil pare-parehas lamang po ang kailangan na gawin sa pagkabit ng mga floor tiles natin, lalong-lalo na pati sa mga banyo. Sa pagpipintura naman mga kaidiyas, kung interested po kayo kung paano ang tamang proseso at mga tutorial natin, click nyo lang yung link na to, panoorin nyo ang mga video na ito na lalabas sa screen at ipakikita ko sa inyo sa mga video na yan kung paano magpintura. Pero dito sa part 3 natin mga kaidiyas, ipakikita ko sa inyo yung finishing ng kabuuan ng buong small bungalow house na ito o tinatawag nating rest house. Nung part 1 ng video na to, pinag-usapan natin ang tungkol sa pagli-layout ng pundasyon ng bahay hanggang sa pag-aasintada. Sa part 2 naman ng video natin to, pinag-usapan naman natin ang tungkol naman sa pagpapalitada, pagfo-flooring, paglalagay ng bubong, at pag-aabang ng electrical. Sa part 3 ng video na to, ipakikita ko sa inyo yung katapusan ng pagpipintura. Ipakikita ko rin sa inyo mga kaidiyas ang pagwa-waterproofing sa ating mga wall bago magpintura. Ipakikita ko rin sa inyo ang paggawa natin ng simpleng cabinet para sa mga ganitong simpleng bungalow house. Etong pinakikita ko sa inyo sa video na to, ito po yung tinatawag nating tubular na design na vertical o tinatawag namin ditong vertical blinds gamit ang tubular. Ito po pero ay ilalagyan ng haspe kagaya ng nakita nyo sa video. Isa sa mga nagpapaganda sa mga small bungalow house mga kaidiyas ay ang paraan ng pagpapalitada at paglalagay ng design. Nakadepende rin po sa paggamit ng mga iba't ibang klase ng pintura para lumitaw yung ganda ng mga ganitong klase ng bahay. Lalo na pag rest house ang dating, kaya hindi mawawala ang paglalagay natin ng mga wood texture na concrete design kagaya nito. Mamaya-maya sa katapusan ng video ito, ipakikita ko sa inyo yung itsura nito pag natapos. Sa mga ganitong small bungalow house mga kaidiyas, pasok na ang paggamit natin ng 798 na series ng mga bintana. Ito po ay aluminum at dahil saktuhan lamang ang sukat ng mga bintana dito, Series 798 mga kaidiyas ay okay na para sa mga ganitong small bungalow house. Makakatulong ito para mas makatipid kayo ng kaunti kumpara sa mga Series 900. Dito naman mga kaidiyas, sa pinaka main door, ang gagamitin natin dito ay ang aluminum sliding door. Pero
ito po mga kaidiyas ay gagamitan natin ng makapal na aluminum. Ito po ang magsisilbing kanilang main door, kaya mas nagiging mas maluwang tignan ang small bungalow house na ito dahil sa reflection ng salamin. Kaya kung nag-iisip ka mga kaidiyas kung ano yung paraan para magmukhang maluwang ang bahay mo kahit maliit lang ito, gumamit ka ng mga ganitong uri ng sliding, yung mirror finish. Sa mga hamba naman mga kaidiyas, ang ginagamit natin dito ay ang mga epoxy gray. Ayan po ang ginagamit natin na pangpintura bilang primer. Tsaka natin lalagyan ng top coat na QDE. Ito naman yung quick drying enamel na kung saan ito po yung pinaka-final coat ng ating mga hamba na GI. Ang kakulay nito mga kaidiyas ay kakulay ng gagamitin nating pintura para babagay siya sa ating wall at sa ating hamba. O, di ba mga kaidiyas? Kitang-kita nyo naman. Kung mapapanood po ninyo ang ating mga tutorial na nakalipas ng mga video natin tungkol naman sa pagpipintura, ang ginagamit natin ay ang SK1 Mundo ng Davies. Isa po ito sa pinaka high quality dito sa Pilipinas pagdating sa mga skin coat. At hindi lang yon, gumamit din tayo dito ng Megacryl Semi-Gloss. At syempre hindi mawawala ang primer nito. Pagdating naman sa labas, ang ginagamit naman natin ay ang elastomeric ng Davies. O diba? Ito yung mga gagamitin natin dito sa bahay na to. Mamaya-maya mga kaidiyas, ipakikita ko sa inyo pag nailagay na natin yung mga pin lights at center light natin. So mga kaidiyas, dito lang po ito pin light. At ito po ang resulta ng paglalagay natin ng mga pin light at center light. Gym area. Ang mga pin lights na ginagamit natin dito ay tricolor mga kaidiyas. Meron itong warm light, cool light at daylight. Ito rin mga kaidiyas ay merong 6 watts na kung saan hindi maaksaya sa kuryente. Hindi mawawala ang mga cabinet pagdating sa mga bahay. Malaking bahay man ito, maliit na bahay man ito, hindi mawawala ang mga ganitong cabinet dahil ito ay isa sa pinakamahalaga at isa sa nagpapaganda ng ating tahanan. Kaya gagawa tayo ng cabinet gamit ang plyboard. At ito, mga kaidiyas, ang isa sa pinaka sulit at mabilis na paraan sa paggawa ng mga cabinets. Ang gagawin nating cabinet mga kaidiyas ay simple lamang pero maganda at babagay ito sa ganitong klaseng bahay. Meron lamang itong mga shelves, mga open shelves at merong lalagyan ng mga dress. Lalagyan lamang ito ng 2 pinto na butterfly at goods na ang ating mga cabinet. Maglalagay din tayo ng mga ilang piraso ng drawer dito. Ito yung sample natin mga kaidiyas. Kulang na lang dito yung drawer guide natin at mga hinges. Pwede kayong gumamit dito ng mga soft close na hinges at drawer guide. Depende po yan sa inyo. At pag natapos natin ito, pipinturahan natin to ng off-white na pintura. Siyempre mga kaidiyas, hindi mawawala ang shoutout natin para sa final episode ng video ito. Ito po yung mga sulit na ka-ideas natin, sila Belo Rosario, yan, shoutout sa inyo. Shoutout din natin si Ace Asiboche from Binondo. Shoutout natin si Randy Aquino from San Carlos City. Shoutout natin si Felix Gumubaw from Mati City, Davao Oriental. Shoutout natin si Melissa Garcia from Valenzuela City. Shoutout kay Maris Salom from Angola. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout natin si LC Alawegan from Bahrain. Shoutout natin si Norpia Aburi from Zamboanga, Sibugay. Shoutout kay Albert Patayan from Orbistondo, Pangasinan at kay Juhari Dimakaling. Ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pag-comment at mag-comment ka na din mga kaidiyas para sa shoutout sa susunod na videos natin. Narito po yung mga gagamitin nating drawer guide at mga hinges. Ito rin po yung ating gagamiting pangbutas para sa pinto
ng ating mga cabinet at mga handle. Lahat po ito ay hindi naman ganon kamahalan at pasok na pasok kung halimbawang nagtitipid ka sa paggawa ng mga cabinet. Pero tandaan, ang paggawa ng cabinet ay isa sa pinakamasilan at isa sa pinakamahalaga pagdating sa pagpapatayo ng bahay. Kaya nakadepende sa accessories na gagamitin mo kung magkakano nga ba ang magagastos mo sa paggawa ng cabinet. Sa susunod na mga videos natin, ipaliliwanag ko sa inyo yung iba't ibang klase ng mga cabinet at kung alin ang pinakamaganda para sa iyo. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa mga duco finish sa susunod na mga videos natin, sa mga laminated finish, sa mga varnish finish, at mga aluminum finish, at marami pa. Kaya mag-subscribe ka na kung bago ka lamang sa ganitong content para ma-update ka sa mga susunod na video natin. Dahil marami pang darating na mga topic na gusto kong ipakita sa inyo kung saan magkakaroon ka ng idea, makakatipid ka, at mas mapagaganda mo pa ang inyong bahay. Ito naman mga kaidiyas ang gagamitin natin na shower set. At ito mga kaidiyas ay stainless na 304 kaya siguradong matibay. Ganon din po sa ating mga toilet bowl. Ito po ay standard at may matibay na mga accessories. O diba, saan ka pa mga kaidiyas, kahit simpleng bahay, napakaganda pa rin. Natapos na natin dito mga kaidiyas na mapahidan ng waterproofing ang pader na ito. Kaya naman, ready na para lagyan ng primer at lagyan ng final coating. Ang gamit natin dito ay elastomeric paint dahil mas tumatagal ang mga ganitong pintura sa labas ng bahay. O diba, hindi pa ito tapos mga kaidiyas pero nakikita nyo na napakalaki ng pagbabago nito at hindi mo isipin na small bungalow house lamang ito at mukha pa rin itong magandang bahay kahit na hindi ka gumagastos ng ganoon kalaki kumpara sa mga malalaking bahay. Heto naman ang banyo mga kaidiyas. Ginamitan natin to ng pintura na mayroong water resistant na kung saan kapalit nito ang paggamit ng wall tiles kaya malaki ang natipid kapag ganito ang mga gagawin natin. Ngunit para lamang po ito sa mga ganitong klaseng bungalow house at depende pa rin po iyan sa bahay na ipatatayo mo kung practical ba ito o hindi. Heto naman mga kaidiyas ang trusses naman dito sa ating terrace at makikita ninyo na pinipinturahan natin ito ng maroon. Hindi na natin ito lalagyan ng kisame as requested ng ating kliyente dahil mas gusto nila na ganito lamang ang design at para hindi na masyadong gumastos ng malaki sa kanilang terrace. Diba mga kaidiyas, malinis naman at magandang tingnan pero pagpasok mo dito sa loob makikita at bubungad sa iyo ang magandang itsura ng kabuuan ng bahay. At syempre, hindi magmumukhang rest house ang dating ng ginagawa nating small bungalow house kung walang mga ganitong uri ng design. Itong mga design na ito ay ang paglalagay ng maliit na swimming pool para sa mga bata at meron tayong mga design dito kagaya na lamang ng wood texture at meron pong abang ito para paglagyan ng portable na swimming pool. At ang sukat naman nun ay nakasukat na dito sa ginawa natin. Makikita nyo rin dito yung shower area nila. Ito pong wood design din na patayo, ito po yung paglalagyan natin ng shower area na kung saan pwedeng paliguan ng mga bata at ng matatanda. Sa partition naman nito at paglalagay ng fence, gumamit tayo ng bolo. Ito naman yung uri ng kawayan na ginagamit madalas sa mga resort. Kaya naman, pagka ginamit nyo ito sa mga bahay ninyo, siguradong malaki ang itutulong nito para maging maganda ang paligid ng inyong bahay.
Sa flooring naman, napakalaki ng pagbabago dito dahil nilinis at pinatag namin ito at tinabunan ng maraming gravel. Ito naman po yung crushed gravel na 3/4. Pwede nyo rin gamitin yung mga pinag-ag-agan na mga bato kung halimbawang gusto nyo mas makatipid pa. Kaya makikita nyo na napakalinis tignan, napaka-relax ang dating ng paligid ng bahay na ito. Kung sakali man nabibili kayo ng mga ganito, ng mga bolo na kawayan, mabibili nyo lamang po ito per bundle. Marami dito yan sa Pangasinan. Kaya kung plano mong gumamit nito, sure ako na magiging maganda ang kalalabasan ng bahay mo. At ginamit din nga pala namin ito mga kaidiyas dito sa ating gazebo. Napakasimple lamang ng gazebo na ito dahil gumamit lamang tayo ng mga good lumber at mga corrugated na yero na kung saan hindi ganun kamahal ang mga materialis na ito. Pinalibutan natin ng mga bolo ng kawayan para mas maging maganda ang itsura nito. At heto po yung itsura niya. Siya yung gumagawa. Mahirap ba yan? Medyo mahirap kapag wala kang kasama. Pero kapag meron, medyo okay. Heto na mga kaidiyas, ipakikita ko na sa inyo dahil halos matapos na tayo dito. Kailangan na lamang linisin at heto po ang ating main door. Pagpasok ninyo, makikita nyo dito ang gym area. Kompleto na po ang gym area natin kasama ang center light. Ito naman ang ating CR, kaunting linis na lamang po sa sahig, pero makikita nyo na dito yung mga accessories nito. Lahat po ito ay stainless na 304, ayan, at may abang pa para sa kanilang heater. Ang ating manhole mga kaidiyas ay nakatapat dito sa ating CR. Pagpasok naman dito, pwede nyo buksan yung ilaw papunta sa 2 kwarto. Ito po yung room 1. Kompleto na po ang ating mga ilaw from center light at pin lights. O, diba? Napakaganda. At nandito naman na yung ating mga cabinets. Try nating buksan yung cabinet natin. Ipakikita ko sa inyo yung laman. Simple lamang ito, pero maganda pa rin. At malinis tignan. Doon naman sa left side nito, nakalagay yung mga hangeran natin ng mga dress at damit. Kompletong-kompleto ito, mga kaidiyas. Para naman sa ating final outcome, heto na po ang complete finish ng small bungalow house o rest house natin. Mas lalong gumanda nung nalagyan ng mga halaman, di ba, mga kaidiyas? Lalo na kung ang paligid nito ay kagaya nito na may gazebo, may maliit na swimming pool sa mga bata at malinis na kapaligiran. Kaya kung ako sa inyo, napakaganda ng paggawa ng ganitong mga small house para sa mga nagbabalak magtayo ng mga resort, pahingahan o personal na bahay ninyo. Goods na goods ang mga ganito. Kaya kung interested ka, matatagpuan po kami sa San Fabian, Pangasinan. Pangasinan area lamang po ang tinatanggap namin sa paggawa ng mga bahay at mga kalapit na probensya, katulad na lamang ng La Union. Visit nyo na lang po kami sa aming Facebook page sa Kaylin's Amazing Construction Ideas Official. Mag-chat or tumawag po kayo doon para mapag-usapan natin yung mga plano ninyo.